Ayan, sabi ni Sir The Ross Chronicles, sabi niya, yan ginagawa ko sa pet ko kasi nagtatay siya sa purong SDN42, kaya binaba ko yung protein by adding SDN28. Ayan, resulta ayos na popsicles siya. Poopsicles. O, tumigas na yung poop. And hindi naman po yun dahil sa masyadong mataas yung proteins ang SDN42. Hindi naman po yun dahil doon. Ang dahilan po noon is minsan nakakapag-overfeed tayo pag SDN42. Kasi ang SDN42 concentrated nga, kaya you need only a little amount. Kaya ako nga, I'm at fault din, nag-overfeed ako dun sa dalawang aso ko dito sa bahay, yung dalawang puppies ko, si Bjorn at saka si Lagerta. Imbis na 1% lang or 2% lang or 3%, nag-over ako dun kasi tuwan-tuwa ako nagpapakain. Nalalakas kumain, di ba? Nakikita niyo sa mga videos ko siguro. Pero ito kasi pinapakain ko. Kaya ang bala ko nga po, ganyan din, hahaluan ko din ng SDN28 para kahit magpakain ako ng maraming volume ay okay pa rin. Ang maganda dito sa SDN28, kahit yung SDN21 natin guys, mababa nga yung protein niya comparably dito sa SDN42. Pero yung protein nito, animal-based pa rin. Konting-konti lang yung dinagdag pa natin na plant-based protein from rice kasi para lumabnaw po yung SDN42, ginawa nating SDN28, dinagdagan lang natin ng rice. And yung SDN21 naman, dinagdagan pa natin ng wheat para bumaba pa yung protein content niya para makamura, para mabenta natin ng mura yung dog food na yun, SDN21. Pero kung titignan nyo yung ingredients list niya, unang ingredient niya is beef meal, pangalawang ingredient niya is meat meal. Hindi pa rin ito kapareho ng ibang dog food na 21% protein din, pero yung 21% protein nila, karamihan galing sa soya, galing sa gluten, mataas nga yung protein, pero yung biological value or bioavailability, yung magagamit ng katawan ng aso na carnivore ay mababa lang. 50% lang yung value niya kumpara sa value ng protein na matatagpuan nyo sa SDN, whether 21, 28, or tong 42. Okay, so pwede nyo pong gawin yan para sa mga nagtatanong. Pwede nyo i-mix-mix yung SDN. Hindi po kayo madedihado kasi kung i-mix nyo naman with other dog foods, what if, no? I-mix mo naman with dog food na 21% din or 20s percentage, I would not recommend that kasi po yung protein nila masyadong mababa dahil okay nga 21% nga ang protein nila, 28% ang protein nila, pero ang biological value nun baka nasa mga 10% lang or nasa mga mga ganun lang, masyadong mahina. Right? So don't. Pero kung SDN42, haluan mo ng SDN28 or SDN21, then you're still at the right track, okay pa rin yun. Okay, subaybayan ninyo yung paglipat ko or pagmix ko ng SDN28 sa SDN42 para dun sa mga puppies natin dito. Si Logan, hindi ko na minimixan or okay na si Logan yung sa 1% niya. Logan is 36 kilograms. Ang SDN42 na pinapakain ko sa kanya is 350 grams per day lang. Minsan 300 grams lang. So less than 1% ng body weight niya ang kinakain niya per day. Pero ang taba ni Logan, di ba? Kailangan medyo slim lang ang aso para mas mahaba ang buhay. Kasi yung matataba, medyo dehado sila. Mas nagiging prone din sa mga iba-ibang sakit like diabetes, cancers, etc. So, ayan po. Maganda po yan. Maganda yung feedback ni The Ross Chronicles na ganun nga ang ginawa niya. Hinaluan niya ng SDN28, yung SDN42 niya at naging poopsicles na daw. So, pwede ka na mag-overfeed ng konti kasi pagka, yung mga aso nga, pagka sobrang mapanghingi pa sila ng SDN42, labnawan nyo ng konti with SDN28. Okay, yun na. Paulit-ulit na ako. Salamat po sa inyong comment and salamat sa panonood.